meron po siyang na-disburse na 4 na beses na 125 million to Colonel La Chica. Pangalawa, si La Chica ay hindi bonded officer. Sabi ni Acosta na siya mismo ay ang accountable officer under JC 2015-01. Pangatlo, sabi ni Acosta that alam niya ang rule. After the rule was read to her, Acosta answered, alam ko po. Pangapat, the receipt was taken back. Sabi ni Acosta na si La Chica ay kinuha ulit ang signed handoff or ang acknowledgement receipt after ng liquidation. Panglima, si Acosta ay nag-rely kay La Chica sa kanyang records. Sabi ni Acosta that she was not on the ground and she had checked the records by asking La Chica. So ang tanong, why did 500 million pesos go to one unbonded officer? Nirelease ko, sabi po ni Acosta na nirelease niya raw kay Colonel La Chica alias James hindi nakabond kasi siya po ang itinalaga ng vice-presidente. So makikita po natin dito isa pong matrix kung saan po si VP Sara ay nag-designate both kay Acosta as SDO at kay La Chica as security officer. Tapos pababa naman po, napunta po siya, may inutos niya po si Gina Acosta as the accountable officer who had disbursed the 125 million tranches. And ang 500 million na to, nagtototal na 500 million na to ay napunta kay Colonel La Chica, who is an unbonded security officer who had received the cash at the order of VP Sara. So, 125 million in 4 travel bags. Acosta added that she proposed the 4-bag setup to VP Sara at sinabi ni VP Sara ay, okay, sige. So, there were 4 steps that happened. First, may withdrawal na naganap. 125 million was withdrawn in cash by Acosta. Pangalawa, meron pong 4 na bag kung saan nilagay ang 125 billion na to. Ang cash na ito ay nilagay sa 4 travel bags. Pangatlo, meron pong tawag kay La Chica. Sinabihan si La Chica na pwede na kunin ang pera. At pang-apat, meron turnover na naganap from Acosta to La Chica, which is disbursement in general. Tandaan po natin, si La Chica po ay hindi ang end consumer or ang legitimate recipient ng disbursement na to. Meron pong naganap na role mismatch. Si Acosta ang accountable, pero bakit si La Chica ang tumanggap or pinag-disbursan ng cash? On paper, si Gina Acosta ay ang bonded SDO at accountable officer under JC 2015-01. Siya ang nag-sign ng liquidation reports at certification. Pero ang naganap, si Colonel La Chica, ang isang unbonded security officer, ay nakatanggap ng 500 million pesos. Siya ang nag-implement na activities at sinuplayan niya ang records at explanations. So ang tanong dito, kung si Acosta ang accountable, bakit ang pera, ang paggastos at ang mga records, lahat ng galing kay La Chica? So there's a missing record here. Sabi ni Acosta, binawi ni La Chica ang pinirmahang resibo or acknowledgement receipts. Sabi ni Acosta na si La Chica ay nag-sign ng isang internal acknowledgement, then later, bigla niyang binawi ang AR at ang pruweba nito. Sa handover, si Acosta, sabi ni Acosta, pinareceive niya sa kanya ang perang ito. Pero mamaya, after na submission, biglang binawi ni La Chica ang ARs. Why does this matter? Because the record is meant to show who received the 125 million pesos was returned to the person who had received it. Acosta, sabi ni Acosta, wala siyang knowledge sa utilization. Pero kay La Chica naman, ayaw magpaliwanag dahil confidential daw. So, what are the 5 things that Acosta relied on when making the liquidation reports? 1, the documents supplied by La Chica. 2, ang mga sagot na binigay ni La Chica. 3, acknowledgement receipts na inobtain ni La Chica. 4, the fund utilization report. And 5, ang claim ni La Chica that the operations were confidential. There was no first-hand view. Sabi ni Acosta, wala raw siya sa ground nung itong pera ay na-spend. Sabi ni Acosta that she did not personally witness many of the listed payments. She said that she verified the spending by asking the same person who implemented it.
So what are the 5 points that we should take away from today? First, 500 million pesos was released to one unbonded officer, si James D. Bonded. 120 million tranches went to La Chica, whom Acosta confirmed was not bonded. Second, rule known, cash still released. Acosta said she knew the transfer restriction and still released the funds. Third, handover proof taken aback. Acosta said La Chica took back the ARs and her copy of the released proof. Fourth, certification without personal knowledge. She relied on La Chica's documents and answers because she was not on the ground. And five, the instructions came from the Vice President. Acosta confirmed that Vice President Sara's signature certifying that the cash advance purpose was accomplished and confirmed that the processes were done upon the VP's instructions. So ano ang pangunahing tanong? Sino ang malayang nagsuri sa records? First, si Acosta ang nagre-remain as one of the accountable officers. Pangalawa, si La Chica ang nakatanggap ng 500 million pesos. Pangatlo, si La Chica ang nag-take charge ng operations at dinisperse ang cash. Pang-apat, si La Chica ang nag-supply ng mga resibo at ng mga reports. Panglima, si Acosta, tinanong ni Acosta si La Chica about the gaps. Sabi ni La Chica kay Acosta not to ask about confidential information. Pang-anim, Acosta prepared the liquidation without personal knowledge. Pang-pito, the signed acknowledgement receipts by La Chica were taken back. Pangwalo, Acosta certified the spending. At lastly, si VP Sara ang nag-sign ng same liquidation reports. Tandaan, 4 quarters, 500 million. So, kung meron po akong iiwan sa inyo today, ito po ay, sa utos ni VP Sara, binigay ni Acosta ang 500 million kay La Chica. Kaduda-duda ang ebidensya kung saan ito di umano ginamit. Ngayon ang pilit na ang nilalaglag ay si Acosta. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Hess. We'll pause for a brief moment habang nagsisettle down yung ating mga guests for the press conference. Alright, muli po, nagbabalik ang press briefing ng ating House Prosecution Panel. Ngayong hapon po, makakasama natin ating mga prosecutors. Walang iba kundi si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Manila at si Attorney Benjamin J. Toloso Jr. na siya ring isa sa spokesperson ng Prosecution Panel. Para po sa ating panimula, magbigay mukhang may gustong ibahagi sa atin ng ating mga panauhin. Again, good afternoon, everyone. So, just quickly, a quick recap of the important parts that we heard today, in the continuation of the direct and cross, redirect and recross, as well as the responses given by the witness, to the clarificatory asked by the senators, clarificatory questions. So, I think naging mas maliwanag ngayon na sinabi niya, na itong naging pag-amin niya nung nakaraang linggo na ang 125 million na kanyang withdraw for the last quarter of 2022 ay alunsunod sa kautosan ng Vice President ay binigay niya ng buo kay Mr. La Chica, kay Colonel La Chica. Inamin niya kanina na pareho din ang ginawa niya with respect to the 3 quarters of 2023. Na all amounting to 125 million. Naging consistent siya sa sagot na niyan na pare-pareho yan ang nangyayari kapag na-withdraw na niya in cash itong 125 million na ito, ipinapaalam niya to pareho kay Colonel La Chica at kay Vice Presidente at itong amount na to ay binibigay niya kay Colonel La Chica. Ang pinagkaibahan lang, supposedly, according to her, dun sa mga 3 quarters of 2023,
hindi daw isang bultuhan. No, I think sinabi niya sa una ay 2 tranches, dun sa second and third quarter 3 tranches. But the process is the same. Binibigay niya kay Colonel Lechica na, as admitted by her, hindi bonded officer at hindi SDO, pero binibigay pa rin niya kay Lechica dahil sa kautusan ito ng Vice Presidente. No? Maliwanag din, naulit din kanina na sinabi niya, nagtitiwala siya na alam ng Vice Presidente, no, ang ginagawa niya, at nagtiwala din siya kay Colonel Lechica dahil nagtitiwala sa kanya ang Vice Presidente at inutusan nga siya ng Vice Presidente at gawin na to. Ang isa pang mahalaga na naging malinaw ngayong araw ay itong proseso na to, itong SOP na to, hindi lang to nila ngayon ginawa ng Vice Presidente at ni Ginang Acosta. Maliwanag na sinabi niya, ito na ang prosesong ginagawa nila paukol sa paghawak at paggasta ng confidential funds noon pa lang na nandun sila sa Davao as mayor of the city of Davao. No? Pareho din doon, pagkuha niya ng pera sa SDO, binibigay din niya itong kabuuang pera na to so another person who is also not an SDO, obviously also not a bonded officer. No? At pag tinatanong siya kung paano niya masisigurado kung naging tama yung paggasta, kung totoo bang natanggap nitong mga tao supposedly, no? Na nakatanggap nitong mga confidential funds, ang sagot niya, she confirmed with Colonel Lechica. So, kinakausap lang niya yung tao din na nagbigay sa kanya nitong mga acknowledgement receipts na to. At again, yung pattern din, inamin din niya, buong pagkakataon dito sa OVP, they failed to submit not even one official receipt, puro acknowledgement receipt. At sabi niya, kahit pa doon sa Davao, ganyan na din sila. Hindi din sila makapag-submit ng official receipts, puro acknowledgement receipts lang. So, mahalaga ho ito, no? Dahil nakikita natin, ito nga, dahil isa to para na dapat i-consider, no, ng impeachment court if it appears that there's a pattern, no, na sinundan magmula pa lang dun sa Davao hanggang nandito na sila sa OVP. Magandang hapon po sa inyo. Ngayon, nasaksihan natin yung nagtapos yung testimonya ng ating testigo, si SDO Gina Acosta. At sa kanyang pagtatapos, maliwanag yung kanyang sinabi. Ang lahat ng kautusan ay galing sa Vice Presidente. Iba-iba ang naging security officer. Mulnong Davao, iba rin ang security officer dito sa OBP, pero iisa lamang ang nagbigay ng kautusan at yun ay ang Vice President. Nung siya ay mayor at ngayon siya ay Vice President. So, iisa ang nagbigay ng utos, iba-iba ang security officer na tumangan o kumuha ng pera, iisa ang sistema. Pangalawa, kung mapapansin ninyo, yung sagot ni Ms. Gina Acosta ay plakado o tinatawag po natin dekahon. Kahit na anong tanong sa kanya, iisa lamang ang kanyang sagot. Si Colonel Lechica at wala siyang alam. So, sa buong Pilipinas, ngayon lang tayo nakasaksi ng isang SDO na walang alam kung paano dinisburse ang confidential fund. At hindi basta-basta ito confidential fund. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay kalahating bilyong confidential fund sa OBP. At kanina, sinabi rin niya sa Davao kung saan napakalaki, halos 2 bilyon ang confidential fund ng Davao nung ang ating Vice Presidente ay mayor. So, maliwanag na ang naging SDO ng ating Vice Presidente ay isang sunod-sunuran at maliwanag din na marami ang mga nalabag na nakasaad sa joint circular. Maraming salamat po. Alright, so simulan natin ang ating mga pagtanggap sa mga katanungan. Unahin natin si Ann.
Sir, good afternoon. Kong Joel, Attorney Tolosa. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Sir, tanong ko lang, bakit po pinili ng prosecution panel iharap yung tatlong AFP officers na bilang bagong testigo, itong sina Boransing, Bahaw, Panopio, to take the witness stand instead po kay Colonel Dante Lachica? May mga bagong information po ba silang maibibigay na hindi pa na-present dito sa impeachment court? Well, unang-una, ang ini-establish natin is yung pattern. Yung masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni Singkong Butas wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd. Now, insofar as si Colonel Lachica is concerned, whether siya ipresenta o hindi, maliwanag na yung masasabi natin na misuse ng confidential fund sa OBP. Dahil unang-una, hindi naman siya authorized para tumanggap. Hindi siya authorized mag-disburse. So, paano siya ang nagdi-disburse? Doon maliwanag na na-establish na ang tanging otorisado na mag-disburse ay si Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer. So whatever happens, pagkabigay niya ng pondo kay Colonel Lachica is of no moment. Kahit na anong paliwanag ang gawin ni Colonel Lachica, maliwanag na hindi siya otorisado na mag-disburse. At dito maliwanag na meron ng misuse at may violation na sa joint circular. Insofar as pag-uupo na testigo ni Colonel Lachica, yun ay hindi pa nadidesisyonan ng prosecution at ifa-finalize pa namin kung ano ang magiging laman ng mga testigo na ihahanay namin. Ito ay hindi kasi inaasahan dahil nagkaroon ng sinasabi nating medical condition yung susunod namin na testigo, which is supposedly ang naka-line up ay si Edward Farda. So balit kanina nagsabi ang ating presiding officer na sumulat at nagbigay ng medical record ang testigo kung saan siya ay nagsuffer ng stroke. Kaya with that, nag-iba yung linya ng ating witnesses. Siguro quickly lang to add, no? As we've always stated, pepresenta lang namin ng witnesses namin yung mga kinakailangan talaga to establish important points, no? Lalong-lalo na kung hostile witness ang pinag-uusapan. You don't present an hostile witness unless it's absolutely necessary to hit your evidentiary targets. So, bakit mas naging madali yung decision kanina? Una nga sabi, biglaan yun, no? Dahil kanina lang namin nalaman na yung supposed witness namin na kung sinong pinaghahandaan na susunod na yupo, si Ginong Fajarda ay hindi available. No? Itong na-determine na kasi namin na sure na yupo na namin, kaya mabilis na ito yung nabigay namin alternative witnesses. Now, as to yung absolute necessity to present Fajarda, so we will see. It's a continuing deliberation after ma-present pa itong mga ibang witnesses. Sir, yung disbursement of... Sige, ulitin ko. Good afternoon po. Yung disbursement of confidential funds points to Colonel Lachica. Does it make him equally liable as principal accomplice in the misuse of public funds? Kasi nga po, walang fidelity fund. And under the very ambit of military justice system, that alone constitute a general court-martial, masisira ang karir niya. Ang pagkakaalam ko po, nung nag-committee hearing kami, nagconduct na
ng investigation ang military pagdating dyan. But we have to be reminded na ang issue po kasi dito ay sa ating Vice Presidente. Ito po ay impeachment proceeding ng ating Vice Presidente at hindi po yung criminal offense ng mga tao na involved dito. So siguro, pagdating naman dyan sa usapin na yan, po pwede ang ilabas, pagdating naman sa proper forum kung saan sila naman ang iimbestigahan. But in any event, hindi pa naman talaga final kung siya ay i-include o hindi. Hindi pa ito na pag-uusapan at pagdidesisyonan ng prosecution dahil insofar as the prosecution is concerned, ang talagang nakaline up lamang ay si Fajarda at si Ortonio. Sir, yung mga dubious name na nag-surface kanina po sa trial, si Napagong, si Pusa, si Pamana, and others, do you think it's just a creative thinking or deception? Sabi po kasi ni Attorney Virgil Ligutang kanina, it's a scam, kasuklam-suklam. And sabi naman ni Senator Tulfo po, it's a blind loyalty on accountability. Any comment po? Well, maliwanag sa sinabi ni Gina Acosta na wala nang ibang listahan na nakalagay sa Bolt. So kung ito yung fictitious lamang, ano ang purpose? Bakit pa ilalagay ito sa Bolt? So ang purpose ng batas ng joint circular, ilagay sa Bolt yung mga pangalan na lihitimo, yung mga identity na kukuning mga informant. Dahil wala na, kung ito ay fictitious, bakit anong purpose? Bakit pa nag-require ang joint circular na ito ay ilagay sa isang sealed envelope, ilagay confidential at itago sa Bolt? All right. Thank you. So, Haji, go ahead. Magandang hapon po, Haji Kaaminyo ng Brigada News FM. Follow up lang po kay Colonel La Chica kasi kanina pa nga po siya parang nababanggit. Sabi nga ni Presiding Officer Cheese, starring nga daw po today. But is there something that's holding you back para po ma-present although syempre wala pa nga po kayong decision, pero kung yung senator judges na po yung parang nagre-request na i-present na si Colonel La Chica para kumbaga matuldukan na po at maipaliwanag na nga po. Kasi kanina binabanggit, hindi naman daw po siya si Superman para nga po puntahan yung 132 areas at saka yung 8 lugar sa loob lamang po ng isang araw. So kumbaga kung nakikita po nila na ganun kabigat na dapat itanong kay Colonel La Chica, bakit po hindi siya yung kumbaga isunod na agad para daw po mabuo yung storya? Okay, as a matter of trial strategy, no, as I've stated, whenever you present a hostile witness, you have to tread carefully. No, these matters are not yung decision on whether or not to present a hostile witness should not be reached haphazardly. No? Kasi nga, bakit? Dahil hostile witness ito, mahirap makontrol, hindi mo lang kung magsisinungaling yung tao. I'm not saying that he will lie, no? But isa yan dun sa mga considerations. Lalo na dito, tulad ng nasabi ni Ma'am kanina, na pwede siyang masubject to separate criminal cases, court-martial, no, that would expose him to personal liability. So, again, I'm not saying that he will lie, pero yung, kumbaga, nandyan yung mga pwedeng reasons that may cause him to do so, or just stonewall, not even answer, di ba? Kasi nga, pwedeng meron siyang personal na pananagutan dito. So, what I'm saying is, kaya nga tulad lang, lagi namin sinasabi, kung hindi siya absolutely necessary, you don't put a hostile witness on the stand. And this applies to all kinds of hostile witnesses and not just to Colonel La Chica in particular. No? Kaya nga lagi namin sinasabi, it's a continuing deliberation. Dahil titignan muna namin, after ma-present yung mga ibang witnesses, then we will assess, kailangan pa ba talaga to? Or hindi naman na, dahil regardless, kahit hindi na siya umupo sa stand, yung mga evidentiary targets namin ay na-meet na ng other witnesses. No? For example, kung mapakita na namin na tulad ngayon, sinabi na ng testigo, napakaliwanag, consistently, inuutusan siya ng Vice Presidente na ibigay yung confidential funds, 500 million in total, ibigay kay La Chica. Na La Chica, hindi siya STO, hindi siya bonded officer. No? Tapos,
pupunta tayo dun sa saan supposedly ginamit yung pera, no? Na supposedly sila Chika daw nagbigay nito. So, di ba? At meron na ding testimony dyan, no? With respect kanila Roderick Wamil and Silene Del Campo na nagbigay na sila ng mga observations nila na sinabi nilang merong discrepancies, merong ang daming walang official receipts kahit na payment dapat yan of medicine or supply. So meaning, di ba? So there are a lot of ways to go about it to show the entire story without having to present everyone involved. Kaya nga, lalo na, pagdating dun sa mga hostile witnesses, dapat mas maging maingat tayo at kailangan pagdesisyonan na mabuti. Absolutely necessary po, hindi. We're not yet prepared to make that decision now because as I've stated, meron pa kaming iba pang witnesses na iupo muna and then, we will assess again, tapos let you know and let the court know kung uupo pa ba siya or hindi na. Okay, follow up po. Kasi if Ms. Gina Acosta keeps on pointing or referring to Colonel La Chica as the implementer, na siya nga po yung eksperto, etc., yung naging template po niya kanina, isn't it na mapalalakas po sana lalo yung case ninyo for confidential funds misuse? Or naniniwala po kayo na kahit wala sila Chika, sufficient na si Ms. Gina Acosta para masabing malakas yung confidential funds at po pwedeng makonvict si VP Sara for this particular article? Yan yung mga tanong na makakapagpa-subject sa akin sa sub-judice pag sinagot ko. No? But yung determination, if the evidence already enough to justify conviction, that's determination that will be made by the impeachment court. Ano? But again, sinasabi nga namin, hindi pa kami tapos magpresenta ng ebidensya. No? So, binubuo natin yung storya, na-present na natin yung bank managers who testified about the cash withdrawn, no, na subsequently na-confirm naman ng witness natin, inamin niya, nakuha talaga itong cash na to. Napunta na tayo dun sa pag-amin niya na binigay niya to a third party, sila Chika, dahil sa kautusan ng Vice Presidente. At meron na din tayong testimony coming from the COA auditors about dun sa ano yung mga sinubmit nila na dokumento to liquidate at anong mga nakitang problema ng mga auditors. So, patuloy pa natin buuin itong kwento na to para makita ginamit ba talaga sa mga tamang kadahilanan itong confidential funds nito. Again, as stated by our witnesses, may specific purposes na pwede mo lang gamitin dyan, yung kinoconsider na confidential expenses under the joint circular. Napatunayan ba na ginamit talaga yan sa pera na yan? So, yan ang patuloy na binubuo namin na storya sa pagpepresenta namin ng mga testigo. Okay, last question na lang po. Anong ine-expect ninyo kay Lemuel Ortonio? Of course, he's also a hostile witness, if I'm not mistaken, kasi nasa Assistant Chief of Staff nga din po siya. Tapos syempre si Edward Fajarda na hindi pa nga po may represent since may medical condition. Do you expect them na maging katulad din ni Gina Acosta na seems, sabi nga ni Kong Joel kanina, plakado, sabi kanina ni Congressman Jonathan Keith Flores, memorized yung mga sasabihin. Ano po yung na-expect nyo sa kanila as hostile witnesses? To be fair, even some of the senators had the same observation, no? Na they used the words like template, o paulit-ulit. So that was not just the observation coming from our side, no? But we will not be surprised if they'll also maintain the same demeanor, no? When they're presented as hostile witnesses. But just in broad strokes, reflected naman to dun sa mga dokumento na na-identify na by other witnesses. He was involved in the submissions of the OVP, no, when responding to the EOMs. So, without going to the details of what we expect him to testify on, no, but dun sa dokumento na nakita na natin, no, yun yung lumalabas na participation niya. Sir, Gab from Inquirer. First question po. Bakit po naiilang yung prosecution na baka magsinungaling blatantly si Colonel La Chica kung meron pong dokumento yung prosecution team that would disprove the
statements nung sasabihin niya an open court. Kasi po, sir, the reason why I'm asking this is because previously, sabi ni Attorney Kapunan, out of courtesy sa AFP, baka hindi nila ipatawag si Colonel La Chica. Pero you would be seeking at least 2 active officers for the DepEd Youth Program. Hindi po ba magre-reflect negatively yun sa prosecution panel kung hindi niyo papatawag si La Chica or si Nolasco? Well, unang-una, hindi naman namin sinasabi na hindi namin ipapatawag. So, ang sinasabi namin is pinag-aaralan pa namin kung sila ipapatawag. Sa lahat ng mga court proceedings, ang pagpepresenta ng hostile witness ay dinidiscourage yan. Dahil unang-una, hindi mo alam kung ano ang sasabihin ng hostile witness. Pangalawa, hindi mo rin alam kung ito ay magsisinungaling o hindi. Dahil nung ginawa yung sinasabi nilang mga kung paanong disbursement, siya lamang ang nandoon. At wala naman tayong ibang mga testigo na magpapatunay. Now, ang tanong, doon ba sa pagpepresenta sa kanya ay makakadamage ba ito? Makakadagdag ba ito sa amin or mas makakadamage? Hindi natin pare-parehas alam. Pero isa lang ang maliwanag. Nung pinresenta namin ang COA at sinabi ng COA na hinihingian nila ng mga resibo, ng mga ebidensya pero walang maipresenta, yung ba ay nakatulong sa amin? Yung mga salisay ni Ms. Gina Acosta kung saan sinabi niya na siya ang disbursing officer at inamin naman niya. Pero sinabi rin niya dahil sa kautusan ng nakatataas sa kanya o ng head ng agency na si BP Sara, kaya ibinigay niya itong pera na 125 million. So doon sa pagbibigay niya sa isang tao na wala namang na hindi naman accountable officer. So ngayon ang tanong, yun ba ay nakatulong din ba sa amin? So kung yung mga yan ay masasabi nating nakatulong, siyempre, kung sa tingin namin matibay na ito, bakit ka maglalagay ng testigo na hindi ka naman sigurado kung ano ang sasabihin? Hindi namin sinasabi na yung testigo ay makakatulong. Hindi rin namin sinasabi na hindi ito makakatulong. Dahil sila Ms. Gina Acosta, bagamat hostile witness na i-consider natin, pero on record nung sila ay nag-testify sa Committee on Good Government. At mahirap i-rebut yung kanilang mga sinabi doon. Pwede mag-follow up doon, sir. Kasi, correct me if I'm wrong, sir, di ako lawyer. Pero, di ba the court can call its own witness, set of witnesses? A court cannot, hindi ba pwede yun, sir? Or in the Philippine setting, hindi siya pwede? Ang pwede lang tumawag ng testigo ay ang prosecution at ang defense. But in any event, hindi naman porke hindi namin tinawag yung dalawa, ay hindi na siya tatawagin ng defense. Okay. Dahil yung defense ay may pagkakataon din na magpresenta ng kanilang mga testigo. At most likely, hindi natin alam na pwede rin naman nila natawagin ito. At pag ito naman ay natawag, pwede rin naman namin ang opportunity naman nasa amin para sa cross-examination. Sir, may add ba kayo, sir? Sige. Yeah, if I remember correctly, nakalist siya as as one of the witnesses ng defense. So they could certainly call him as their own witness should they see the need to do so. Considering nga, tulad ng sabi mo, ngayong araw na lang, paulit-ulit natin, naririnig na natin pare-pareho, siya yung laging tinuturo ni Acosta. So kung gusto nilang depensahan, bakit ganyan nangyari, pwede nila siyang patawag. Pero ulitin ko hindi pa natin dinidiscount yung possibility na pwede rin namin siyang ipatawag. And in fact, kasama rin siya sa list of witnesses ng prosecution. Thank you, sir. Second question po. Kanina po, tinanong ko na rin po to kay Kong Kit sa kay Kong Ace. Kung playing dumb ba or dumb lang talaga si Gina Acosta. And then during the trial itself, Senator Raffy Tulfo said she is stupid for having blind loyalty. Kayo po ba yung prosecution? Ano pong tingin nyo dun sa demeanor, dun sa way of answering ni Gina Acosta? Was she really just clueless or she was just trying to act clueless? Coach, obvious naman yung sagot niya De kahon.
'Di ba? Wala naman tinanong doon, lahat. Iisa lang ang sagot niya. Kahit ano itanong mo sa kanya, iisa lang ang sagot niya. Ang turo kay Colonel La Chica. Do you share the same? Siguro what I'll say is, when appreciating a witness's testimony, tinitignan din ng korte dapat, no, kung credible ba yung witness, no. Kasama na din dyan yung manner ng pagsagot niya. Kanina, may magandang or relevant na palabas, no, si Senator Tulfo na ang experience pala niya noon, naging interpreter siya ng sangguniang panglungsod. So far as I know, ang official language naman sa lahat, English or Filipino, no? So, paano ka magiging, I'm sure, magiging kasama yan sa pagtitimbang na gagawin ng senator judges kung nagiging honest ba siya, forthright ba siya sa pagsagot, no? Dahil naging interpreter pala siya. Stenographer. At alam naman natin, stenographer, dapat napakabilis niya, no? Kasi rini-record mo nga habang nagsasalita sila. No? At syempre, ang salita dyan, English-Filipino. I'm sure they'll consider that. Tulad pa yung point out kanina, bakit kapag ang nagtatanong, ang prosecution, medyo hirap makasagot o makaintindi English-Filipino. Pero nung ang abogado na nila ang nagtatanong sa depensa, ang bilis ng comprehension ng sagot, puro English yung mga tanong, madami technical na matters pa yung tinatanong. At may punto pa na nung tinanong na ni Atty. Ligutan, yung same questions na tinanong sa kanya ng depensa, hindi na niya masagot. No? So, nagiging relevant yan, no, sa pagtitimbang kung naging honest ba yung witness, o mukha bang nagiging evasive siya, no, makapanipaniwala ba yung demeanor niya. Una-una, kung mapapansin ninyo, napansin din ng mga senador. In fact, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Tito Soto ang nagsabi na ang sagot may template. 'Di ba? So, ano ibig sabihin ng template? 'Di ba di kahon? Sir, last question. Baka raw magkaruling na yung Senate Impeachment Court regarding sa manifestation ni Attorney Sison. Can the Impeachment Court order the parties to inhibit themselves or maybe impose a gag order on the members of the prosecution and defense to prevent them from speaking? And will you comply? Well, insofar as we are concerned, of course, we will respect whatever the decision of the impeachment court dahil ginagalang naman po natin ang ating mga senator judges, lalo na ang ating napakahusay na presiding officer. So balit kami naman, ang hinihingi lamang namin ay konting flexibility dahil alam naman po natin ang nilalabanan po namin dito ay fake news. Hindi po natin po pwedeng ihambing yung impeachment ngayon sa mga nakaraang impeachment. Dahil dati, hindi pa ganun katindi ang fake news. Ang source of information lamang nun ay mga legitimate media at what I mean is dyaryo, radyo at telebisyon. Pero ngayon, with the advent of social media, nakikita natin na marami na ang fake news. In fact, nai-splice na nga yung mga video, so nabibigyan ng ibang kahulugan. Kaya sa amin, ito lamang ang paraan para maipaliwanag namin ang totoong nangyayari sa loob ng impeachment court nang hindi naliligaw ang ating mga kababayan. Ito pong impeachment ay isang proseso na napakahalaga na malaman ng ating mga kababayan. Dahil ito ay public interest ang pinag-uusapan at pondo ng bayan. As compared sa sinasabi nating mga subjudice, yung kasi, kaya ginagawa ang subjudice para hindi ma-impluwensyahan ang desisyon ng judge. Pero dito, alam naman natin na ang buong bansa ay nakatingin, tinitignan at pinapanood kung ano talaga ang nangyayari sa loob. In fact, ako nga ay humihiling na sana payagan at least kahit 10 legitimate na mga media
na sa loob ng impeachment court na sa ganun talagang maging aware ang taong bayan sa talagang nangyayari. Ako naman, Gab, sagutin ko procedurally, no? Pwede bang pa-disqualify yung isang counsel, no, from acting as counsel in a case, no? Under the rules and jurisprudence, pwede lang gawin yan kung mayroong conflict of interest, no? So, but in fairness to the presiding officer, wala pa naman siyang pag-uutos, no, na sinabing kailangan ng mamili ng mga abogado dito sa magkabilang panig to either just act as spokesperson or counsel, no. But I think, no, that's the reason also why it's just a suggestion, because it will be there's nothing in the rules, no, that could allow any court to compel counsels to just choose between the two. Bakit? Kasi kapag linimitahan mo ano yung capacity that they could act, no? Ibig sabihin kasi niyan, linilimitahan mo yung choice ng party to have a counsel of his or her own choosing, no? Yun ho yung problema dyan. Kasi pag sinabi mong hindi ka na pwedeng maging counsel, mag-spokes ka na lang, in effect, dinisqualify mo yung lawyer from acting as counsel, no? So, but again, as I've stated, under the rules, pwede lang i-disqualify ang counsel kung may conflict of interest, no? So, yung bang pagsasalita sa media, is it conflict of interest? Hindi yun conflict of interest, no? It could be a violation of the sub judice rule kung may violation, pero hindi yun nangangahulugan ng conflict na siya. Bakit siya nagiging issue? Let's not talk about the prosecution. Let's talk about the defense. For example, na puwersa ang tigapagsalita nila, si Attorney Powa, na to just act as spokesperson at hindi na maging defense counsel. Baka later on, ma-question mismo ng proceedings ng Vice Presidente. Sasabihin niya, I was deprived, no, of the right to have a counsel of my own choosing, a counsel that I selected. Kasi pinilit niyong wag na siya na mag-act as counsel, mag-spokes na lang siya, no? So, yun ang nakikita naming medyo pwedeng dangerous effect nun, no? Kung ma-restrict yung right ng party to choose, no, kung sino magiging counsel niya. Kasi nga, ang pwedeng basis lang niyan will be conflict of interest. So, but again, to be fair, wala namang ganung kautusan ang presiding officer. It's just, at this point, no, just reminders or suggestions na maybe that could be considered. Okay, we have one more question from Leonesca. Sir, good afternoon po. Leonesca Panti, GMA News Online. Yung balikan ko lang po yung kay Gina Acosta. She was saying no personal knowledge and yet she is certifying those documents submitted by La Chica as proper liquidation and they submitted it to the auditors. Is this an acceptable way of liquidating taxpayers' money, sir? You know already na you don't know for sure if they are spent properly and yet you submitted it to COA as liquidation documents. So is this deception? That's precisely the question that the senator judges would have to weigh on, no? Kasi nga, as you've stated, she certifies the use, no, of these documents. So, syempre, words mean something, no? Lalo na, notoryado pa tong mga to. When you certify, say, something, ibig sabihin yan, ano ibig sabihin nun? Pinapatotohanan mo, no? Na ginamit itong mga bagay na to para dun sa mga dineklara mo na kung ano mang kadahilanan, no? So, kung ang sinasabi niya is umaasa lang siya dun sa sinabi ni Colonel La Chica sa kanya at kung ano yung mga pinakitang reports or acknowledgement receipts ni Colonel La Chica sa kanya, no? Umasa lang siya doon. Yan ang, it's for the senator judges to decide, no? May bali ba doon or hindi? Tama ba yon considering
you certified it, no? So again, pinapatotohanan mo. Nung nag-liquidate ka, sinasabi mo, ginamit talaga to para sa confidential expenses, no? Ito talaga ang pinagpuntahan ng pera na to. Pero kung hindi mo naman binerify, other than tinanong daw niya yung mismong gumamit ng pera, no? Siyempre, sa akin, malinaw ang sagot dyan, pero ang importanteng sagot dyan ay magiging sagot ng senator judges. Siguro magandang yung tanong kanina ni Senator Kiko Pangilinan. Yung huling tanong ni Senator Kiko Pangilinan kung saan sinabi niya na base sa joint circular, dapat yung disbursing officer i-disburse doon sa final o yung pinaka-beneficiary ng tawag dito ng confidential fund. Now, ang tanong, yun ba ang ginawa ni Ms. Gina Acosta? Kasi na sinasabi sa joint circular eh. So ang final beneficiary ba, ang tanong ni Senator Kiko Pangilinan, ay si Colonel La Chica? Sir, yung second lang po yung sa military officers. This is on DepEd. DepEd. Kay La Chica, sorry sir. Kasi yun nga, meron kayong tinawag for DepEd, but for La Chica, meron po bang hesitation on the part of the prosecution? Kasi he does not have a prior testimony which you can readily compare with, as compared with Ms. Acosta and Fajarda, kasi may on record sa House, so it will, kumbaga, lying would not be an option for them given they have prior statements, and you don't have that for La Chica. Is that a consideration, kaya hindi pa rin kayo decided on calling him as witness? Well, lahat naman kinukonsider. Kaya lang, ang sinasabi nga namin, as a rule, hindi lang kay Colonel La Chica, sa korte, kadalasan yan, you don't call hostile witness unless you are desperate. Normally, ang hostile witness, last resort yan, pag wala ka na talagang may presentang testigo na makakapag-prove ng iyong case. So in this case, meron na tayong dalawang hostile witness in the presence of Acosta and Edward Fajarda. Si Limuel Ortorio, we would consider him as another hostile witness, tatlo na. So ayaw naman natin na puro hostile witness ang ipipresenta natin. Pero ang sinasabi ko nga is general rule yun. Again, with respect to Colonel La Chica, hindi naman natin pa sigurado. Sa ngayon, kasama pa siya dun sa listahan na kinukonsider natin bilang witness. But kung sigurado na, yun ay under advisement and consideration as a matter of legal strategy. So again, as like what we've been explaining, no? There are a lot of things that you need to consider when deciding if you will call a hostile witness to the stand. No? So, lagi, tulad ng sinabi namin kanina, no, unless it's absolutely necessary. No? Dahil nga kasama sa mga risks dyan, baka magsinungaling yung witness. No? But nami-minimize yung risk pag tulad nila Gina Acosta na meron na silang statements under oath, di ba? So, kasama yan sa mga bagay na consider natin. But hindi lang yun, no? Kasi nga, ang daming risks dyan, no? At ang daming downsides niyan. For example, we saw a while ago how the cross-examination went. Dahil hostile witness siya, paano ang cross-examination nila? Puro leading questions. Di ba? Hindi ba halos yung, and this is factual, yung kabilang lawyer na basically ang nag-supply ng lahat ng details, puro sagot lang siya ng yes, 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 yes. Even going into, pati yung alam niya kung ano iniisip ni Acosta, ano interpretation niya sa words. I think may question na, hindi ba ang understanding mo sa parang category is project, something like to that effect, no? Pati yung ano yung understanding na Acosta dun sa wordings sa joint circular, siya yung nagsusupply. Puro yes lang siya.
No? So, yun ang isa sa mga downsides niyan. Kasi nga, yung pag-cross-examination niya, pwede silang mag-leading, no? At pinayagan silang mag-leading questions kanina, 'di ba? Na essentially dapat hindi mo pwedeng gawin 'yon kapag parang kakampi mo yung witness, 'di ba? Kasi hindi mo siya, bakit bawal ang leading questions sa direct examination? Kasi hindi pwedeng ikaw na ang nag-testify para sa witness. Kasi may presumption, you're on the same side eh. So dapat wag leading yung questions mo. Hayaan mong siyang sumagot. Pero ang nangyayari, di ba, kahit tao nila yon, empleyado nila yon, pero nung tinanong siya ng depensa, lahat ng detalye nanggaling sa kanila. Puro lang siya yes, yes, yes. So that's another practical consideration na kailangan naming tignan pag nag-uupo kami ng hostile witness. Kaya nga sabi nga ni Kong Joel kanina, at the end of the day, babalansehin yan. Do the potential benefits outweigh the risks o mas mataas ba yung mga risk dito? So, again, hindi pa naman tapos, but just to explain to you guys, bakit hindi ganun kabilis? So, it's not as clear-cut as it may seem na dapat, it's given na, call him kasi ilang beses na yan tinawag. Hindi kasi, ang dami kasing kailangan natin i-consider. Okay. Ito, papaliwanag ko sa inyo kung paano pinagkaiba ng hostile witness. Miss Gina Acosta is a perfect example of a hostile witness. Why? Kung maalala ninyo, nung una siyang nagpresenta, halos hindi makapagsalita ng Tagalog at English. Halos hindi niya maipaliwanag sa saliwikang Tagalog at English. Nagsasalita lamang siya sa lengguwahe na apparently, sinasabi niya, yun lang ang masyado siyang pamilyar sa wikang Bisaya. Now, nung na-call yung attention niya ni Senator Erwin Tulfo, biglang dumiretso yung kanyang pagsasagot sa wikang Tagalog. Pero, kung mapapansin nyo ang diferensya kanina, nung sa cross-examination, hindi naman nagbisaya yung defense. Mabilis na tanong, puro English. At mabilis na sagot, si Gina Acosta. Pero pagdating sa amin, hirap na naman siya makaunawa. Bigla na namang hindi niya maintindihan yung tanong. Biglang, will you repeat, sir? Bigla na namang humina na naman yung kanyang comprehension. So, siyempre, doon mo makikita, kaya nga kinukonsider na hostile to, ibig sabihin, hindi friendly sa amin. So, tama yung sinasabi ni Attorney Jay, hindi natin alam kung magsasabi ng totoo o hindi ang mga hostile witness. Kaya ito ay very careful kung ipepresenta mo. Alright, thank you. We have one last question from Marian. Good afternoon po. Kung Chua, sinabi mo kanina, tingin mo coached yung mga sagot ni Acosta. Tingin nyo, nakasama pa ba to? Yung, kunyari, ilang days tayo na naka-break, tapos pagbalik, yung Senator Judges, mismo sila nairita na rin, kapansin-pansin na paulit-ulit nga daw yung template na sagot ni Acosta, wala rin nakuha information. Sinabi po yun ng Senator Judges Soto, Lacson. Tingin nyo po, nakasama pa ito doon sa defense? And also, ano po yung nafe-feeling nyo ngayon na lumabas doon sa pagtatanong ng Senator Judges, yung linya rin, kumbaga na gustong palabasin ng prosecutors na, for example, according to Senator George Rafi Tulfo, sinabihan niya, you're stupid in the name of blind loyalty. Itong si Acosta. Even doon sa last part ni Kiko, Senator Kiko, nag-follow up siya doon kay Senator Cheese na yung ending, hindi naman talaga si SDO Acosta yung nag-disburse, kundi ibang tao, sila Chika, which is very clear po doon na violation to doon sa joint circle. Ano po nga masasabi niyo for this hostile witness na to? Sa buong. So, ang tanong mo sa akin, kung tingin ko coach ito? Di ba kanina may isang tanong si Attorney Ligutan kung nagkita sila? At di ba sinagot naman na oo? So, siguro kayo na makakapagsabi kung ano sa tingin ninyo. At kitang-kita naman kanina yung kanyang mga sagot, dekahon na dekahon. Di ba? Pero pagdating dun sa kabila, sa cross-examination, ang bilis ng sagot, rapido. Hindi pa yata tapos yung tanong, sumasagot na. Ganun sa kabilis kanina. At English, straight English yung tanong ng defense.
Wala naman ako narinig kanina sa defense na kahit na konting Bisaya. Straight English at hindi lang isang tanong yun. Napakaraming tanong. Pero sunod-sunod ang sagot. Sunod-sunod ang tanong, sunod-sunod din ang sagot. Pagdating sa amin, bigla ang sagot, si Colonel Acosta, La Chica lang po, binigay ko lang po kay Colonel La Chica. Wala kang makukuhang sagot kung hindi puro ganon at utos ni BP. Alright. Kung wala na mga katanong, Siguro I think, quickly lang din doon. Attorney Jay. Nadagdag ko lang, nung as pointed out by Kong Joel, nung tinanong siya kailan sila nagkita nung abogado, ang una niyang sinagot doon kasi is last week eh. Although, kinorek naman niya last week. And we leave it to the appreciation of the senator judges. At kung last weekend, syempre, that's problematic, no? Ano yun? Nagkita ba kayo after mo umupo for your initial direct? No? But let's assume na correct niya last week. Siguro kailangan din tignan doon, bakit nakikipagkita yung witness na by that time na-announce na namin na magiging witness siya ng prosecution. Bakit siya nakikipagkita sa abogado ng respondent? Hindi siya party dito. I don't think abogado niya sila. Bakit siya nakikipagkita sa kanila, di ba? So I guess those are important questions that must also be considered by the senator judges. Pwede pa? Last na lang po. Sinabi po kanina ni Acosta, she admitted that she is an accountable officer who could face jail time nga po. Ilang beses din kayo natatanong na bakit hindi ba ibalik yung investigasyon ng flood control sa House of Representatives, which is meron nga tayong conflict of interest. Pero ngayon, may mga complaint na po na inihain sa ombudsman laban nga po dito sa mga accountable officers na to way back December 2025. Hindi ba kayo nababagalan sa ombudsman na puro flood control sila? Hindi po na-actionan to. Yung hinihain nila Shelo Magno Trillanes po, December 2025. Well, hindi naman natin masasagot yan. Siguro yung tanong yan, dapat ang sumagot ay ang Office of the Ombudsman. And it's an independent constitutional body, no? So, as stated by Hong Joel, mas maganda if the question will be directed to them. Alright. Kung wala na mga katanungan, siguro magpasalamat na tayo sa ating mga panauhin ngayong hapon, si Kong Joel Chua ng Manila at si Attorney J. Tolosa Jr. Sa ating mga kaibigan sa media at sa mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat. Thank you, everyone.